Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi nga ni Black kay Xiao Chen na mayroon siyang rason na kung bakit hindi niya sinabi ang tungkol sa kanyang lakas. Dagdag pa niya na hindi ko pa nasasabi sa iyo ang tungkol sa akin, dahil hindi ka pa rin sapat na malakas kaya kung marami kang alam tungkol sa akin ay maaari kang malagay sa panganib, ngunit kapag mayroon ka ng lakas upang protektahan ang iyong sarili, saka ko sasabihin ang lahat. Sa kanyang mga sinabi ay dinampot siya ni Xiao Chen. At sinabihan siya na dahil hindi ka payag na sabihin sa akin ito kung ganon ay hindi kita pipilitin. Na dahil mayroon kang sariling sekreto, kaya naman bakit hindi? Sinabi naman ni Black na kung ganon ay maaari muna ba akong ibaba? Hindi naman siya pinansin ni Xiao Chen bagkus ay tinanong niya na hanggang saan ang iyong kasalukuyang cultivation base. Tumawa naman ng malakas si Black at sabay niyang sinabi na buong lakas. Ang isang dakilang emperador ng kaharian ay hindi maihahambing sa akin, maniwala ka man o hindi. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na naniniwala ako sa sinabi mo. Nang marinig ni Black ang sinabi ni Xiao Chen ay nasabi na lang ni Black na hindi ka ba nagdududa dito. Natawa naman si Xiao Chen sa reaksyon ni Black at sabay niyang sinabi na ano ang pag-aalinlangan, alam kong ikaw ay talagang pambihira. Dagdag pa niya habang may seryosong mukha na Blackie, ang susunod kong haharapin ay ang pinakamabangis na labanan sa totoong martial arts world, handa ka na ba? Seryoso namang sinabi ni Black na kung sino ang darating ay siya din ang mamamatay. Sa sinabi ni Black ay tumawa ng malakas si Xiao Chen na sabi pa nga niya na kung ganun, mahusay ka talaga Blackie, magtulungan tayong dalawa, na maging malinis ang mundo ng Xinwu. Sinabi din ni Black na hayaan ang bagyong dumating at maging mabangis at marahas. Subalit dahil hindi pa din siya binababa ni Xiao Chen ay tinignan niya ito. At sabay niyang sinabi na kung ganun ay maari muna ba akong ibaba, o humiga sa iyong ulo upang maging mas komportable. Subalit nagpatuloy sa pagtawa si Xiao Chen at hindi siya pinansin. Sa kabilang banda naman sa Qingyanmen Campus, ay tinipon ni Master Duan Siliang ang lahat ng mga disciples kasama na ang mga elder sa kanyang likuran. Dito nga ay sinabi ni Master Duan Siliang na lahat ng disciples ng Qingyanmen. Sa sandaling ito, natatakot ba kayo sa kasalukuyang sitwasyon? Agad naman na sumigaw ang mga lalaking disciples na hindi sila natatakot dito. Na kahit ang mga babaeng disciples ay ganun din ang sinabi. Sa sinabi ng mga disciples ay isinigaw ni Master Duan Siliang na mabuti. Ngayon, 10,000 mandirigma ang nasa tabi ng aking Qingyan Gate, na may layuning sirain ang aking pundasyon at sirain ang aking sekta. Ngunit ipapaalam natin sa kanila na ang Qingyan Gate ay tiyak na hindi ang maaari nilang kalugan. Sa sinabi ni Master Duan Siliang ay agad naman silang sumigaw na patayin silang lahat. Subalit ang iba ay napipilitan na sumigaw dito nang marinig nila ang 10,000 aatake sa kanila. Agad naman na tinanong ni Master Duan Siliang si Elder na ano ang kabuuang antas ng cultivation ng kalaban. Sinabi naman ng Elder na mayroong higit sa 50,000 mandirigma, kung saan 40,000 ay nasa pisikal na anyo, mayroong ilang mga tangkay sa supernatural na channel, daan-daan sa demigod realm. Dagdag pa niya na mayroong higit sa 10 tao sa mga gods. Nang marinig ni Master Duan Siliang ito ay sa loob-loob niya ay natatakot na ito na sabi pa nga niya na mayroong higit sa 10 tao at Diyos. Kung masira nila ang malaking formation ng mga nakatatanda, paano ko mapipigilan ang pagkahulog ng Qingyanmen? Sa kabilang banda naman ay nandito ang mga batang disciple at makikita dito ang paborito ni Xiao Chen na disciple na si Li Xingyun. Nasa isip-isip pa nga niya habang makikita sa kanya ang nag-umapaw na aura na ito ang aking unang laban pagkatapos umalis sa aduana, at dapat ay mas galingan ko sa pagkakatong ito. Makalipas ang ilang oras sa Qingyanmen Gate at ito na ang oras na nakarating na ang ibang hukbo ni Zhao Jingshi. Dito nga ay hinarap sila ni Master Duan Siliang kasama ang mga elders at disciples. Natawa naman ang mga hangal nang makita nila ang hukbo ng Qingyanmen dahil batid nilang kayang-kaya nila ito. Kaya naman agad na sinabi ng hangal na elder na ang lahat ay sumugod, pumatay at wasakin ang sekta ng Qingyanmen. Sa sinabi ng hangal na elder ay agad naman na sinang-ayunan ito ng mga disciples. Nang makita ni Master Duan Siliang ang pagkilos ng mga hangal, ay agad din niyang sinabi sa kanyang mga disciples na simulan na ang formation array. Mabilis naman na hinanda ng mga disciples ang formation array at lumabas dito ang dilaw na enerhiya. At agad na pumulibot sa buong lugar ng Qingyanmen Gate.
Sinabi naman ng dalawang elders kay Master Duan Siliang na hindi mo alam kung gaano kataas ang langit. At sabay nilang inatake ang array. Subalit sa kanilang ginawang atake ay wala itong silbi. Nang makita nila ito ay nasabi na lang ng isang hangal na ang array na ito ay mukhang kakaiba. Sarkastiko namang sinabi ni Master Duan Siliang na hindi ko alam kung mataas ang langit at makapal ang lupa. Nang hina ang mga disciples ng pamilyang Zhao sa nilalabas na enerhiya ng formation array. Sumambulat sa mga hangal ang malaking formation array, na ikinagulat naman ng dalawang elders at malaking tanong sa kanila na kung anong klaseng formation array ito. Sinabi naman ni Master Duan Siliang na sapat na ang malaking formation ko para kabkuban ka ng ilang araw. Sinabi naman ng hangal na elder na sabay-sabay na umatake ang lahat at sirain ang malaking formation para sa akin. Sabay-sabay naman na umatake ang mga disciples subalit sa kanilang ginawa ay nagmukhang tubig lang ang nilabas nilang atake. At nakaramdam ng pagkahilo ang mga disciples sa epekto ng kanilang ginawa. Matapos ang ilang sandali ay makikitang mas lumala ang nangyayari sa mga disciples ng pamilyang Zhao. Halos pumutok sa galit ang elders na sabi pa nga niya na paanong hindi man lang masira ng 10,000 disciples ang formation na ito. Sinabihan naman sila ni Master Duan Siliang na paano masisira ang malaking formation array ng madali. Nasabi pa nga daw ng kanyang senior na ang malaking formation na ito ay kayang labanan ang malakas na emperador kahit isang araw, sa ilalim ng emperador, kahit 10,000 tao, aabutin ng hindi bababa sa kalahating buwan upang masira ito. Kaya naman inasar niya ang dalawa at sinabihan niya na ang dalawang matanda, bakit hindi na kayo nagsasalita? Umatake na kayo at basagin niyo na ang formation array. Nang marinig ng dalawa ang sinabi ni Master Duan Siliang ay galit na galit ang mga ito. Kaya naman sa galit ng dalawa ay umatake ito subalit wala itong silbi kaya naman binigyan ulit sila ng nakakalukong reaksyon ni Master Duan Siliang. Sinabi din ni Master Duan Siliang na kayong mga nariyan, dahan-daang basagin ang formation. Dahil sa hindi mabasag ang formation ng mga hangal ay sinabihan niya ang kanyang mga disciples na magpahinga muna ang lahat. Agad naman na nagpahinga ang mga disciples upang hindi sila mapagod sa kasalukuyang digmaan. Sinabi naman ng hangal na elder na ang malaking formation na ito ay may iba pa bang paraan para masira, at may mga tao ba tayong magaling sa formations? Lumapit naman ang isang elder na sabi pa nga niya na maaari kung masira ang formation na ito ngunit nangangailangan ito ng oras, sa pagdating ng isang elder ay tumawa ang hangal. At sabay niyang sinabi na karapat-dapat si Elder Lee na maging master ng formation, gaano naman ito katagal. Sinabi naman ng elder na aabutin ito ng 7 araw. Bahagya namang nagiba ang reaksyon ng hangal na elder subalit ang isa ay sinabi niya na ayos lang ito, bigyan natin ng 7 araw si Elder Lee, para siguradong masira ang formation. Makikita sa sekta ng Qingyanman ang malaking formation. At ang mga disciples na nagpapahinga upang hindi masayang ang kanilang lakas at mailaan ito sa kasalukuyang digmaan. Sa kabilang banda naman sa pribadong kwarto ng Taizo, ay hindi mapakali si Tai Chuangsan sa mga nangyayari at hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Maya-maya pa ay may isang alagad na dumating at may dala-dala itong makakain. Hindi naman ito pinansin ni Tai Chuangsan at nagpatuloy lamang siya sa kanyang malalim na mga iniisip. Dagdag pa ng dumating na alagad na kung hindi ka kakain, ay kung gayon paano ka makikipagtulungan sa akin upang ituloy ang isang mahusay na layunin. Nang marinig ni Tai Chuangsan ang sinabi nito ay nagulat siya at baka sa kanyang mukha na kilala niya ang nagsalita. Kaya naman agad siyang lumingon dito at sabay niyang sinabi na ikaw iyon. Natawa naman si Xiao Chen sa reaksyon ni Tai Chuangsan habang nagpapalit ng anyo. Nang makabalik si Xiao Chen sa kanyang orihinal na anyo ay binigyan niya ito ng isang ngiti. Sinabi naman ni Tai Chuangsan habang nagugulat na paano ka nakarating dito sa loob. Sinabi naman ni Xiao Chen na isa lamang itong mababang antas ng ilusyon, ngunit ang iyong paggamot dito ay mas masahol kaysa sa inaakala ko. Sinabihan naman ni Tai Chuangsan si Xiao Chen na pumunta ka rito ng mag-isa sa sekta ng Taizo, ang lakas talaga ng loob mo. Sumagot naman si Xiao Chen na huwag munang banggitin ito. Alam mo ba kung nasaan ang iyong ama ngayon? Agad naman na sinabi ni Tai Chuangsan na alam ko ng kaunti, pinag-isa ni Zhao Jingshi ang lahat ng mga mandirigma at naglunsad ng krusada laban sa iyo, hindi mo mapoprotektahan ang sarili mo ngayon. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi na ito kinakailangan,
may sarili akong mga hakbang. Hiniling mo sa akin na tulungan kita noon, ngayon na ang oras. Pangunahan mo ang sekta ng Taizo na sumama sa akin. Nabigla naman si Tai Chuangsan sa nakakabiglang sinabi ni Xiao Chen. Nakangiti namang kinumpirma ito ni Xiao Chen. Sinabi naman ni Tai Chuangsan na imposible ito, kahit ako ay umaakyat baba sa Taizo sect ay wala itong silbi. Dahil nakikinig lamang sila sa utos ng tatay ko mag-isa, imposibleng lahat sila ay sumama sa akin. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na hindi kinakailangan, ang iyong ama ay lubhang malupit at hindi sikat. Nag-aalala ako na marami na ang mga mandirigma, at ang kahulugan ng buhay at pag-alis ay mahirap pakinggan. Kung gusto mo ng tunay na kalayaan, makinig ka lang sa akin. Nang marinig ni Tai Chuangsan ang mga sinabi ni Xiao Chen ay tinanong niya si Xiao Chen na kung ilang ang iyong pagkakataong manalo. Sinabi naman ni Xiao Chen na ito ay isang ganap. Sa sinabi ni Xiao Chen ay tuluyan nang bumigay si Tai Chuangsan dito. Dagdag pa ni Xiao Chen na makinig kang mabuti sa akin, ito ang dapat mong gawin. Matapos marinig ni Tai Chuangsan ang sinabi ni Xiao Chen ay agad niyang sinabi na naiintindihan niya ito. Matapos ang kanilang kasunduan ay agad na nagpaalam si Xiao Chen na aalis na siya at makikita mo na lang ito bukas. Habang pinagmamasdan ni Tai Chuangsan si Xiao Chen ay nasabi na lang niya na bakit siya naniniwala sa akin. Kung ako yun. Dagdag pa niya na Xiao Chen, lagi ka ba talagang ganito? Makalipas ang isang araw sa labas ng Qingzhou City, ay nandito na ang pangalawang hukbo ni Zhao Jingshi kasama na ang mga masters na sumali sa kanyang. Nasabi pa nga niya kay Xiao Chen na sa araw na ito ay ang iyong kamatayan. Tinanong naman ni Jinbo si Zhao Jingshi na kipagsabuatan ba ang lalaking iyon. Sinagot naman agad siya ni Zhao Jingshi na sa harap ng ating magkasanib na lakas, ang pagsasabwatan ay isang tae lamang. Napag-isa natin ang higit sa 40 sekta, at may daan-daang tao na malakas sa Realm Emperor. Kahit na may mga taong tutulong kay Xiao Chen, sa harap ng lubos na lakas, ito ay hindi gaanong mahalaga. Ilang sandali pa ay dumating na si Taizing, nasa isip-isip pa nga niya habang nakangiti ito na Xiao Chen, ngayon na ang araw na mamamatay ka. Nang makita ni Zhao Jingshi na dumating na ang hukbo ni Taizing ay nasabi na lang niya na andito na pala si Brother Tai. Nagtataka naman si Jinbo na kung bakit wala pa din si Xiao Chen ngayon. Sinigurado naman ni Zhao Jingshi na darating ang lalaking iyon. Maya-maya pa ay dumating na si Xiao Chen na kung saan kanina pa nag-aantay sila Zhao Jingshi. Nang makita ni Xiao Chen ang hukbo ni Zhao Jingshi ay napangiti na lang siya dito. Ilang sandali pa ay dumating na ang ibang mga servant ni Xiao Chen. At kasama na dito ang pamilyang Jiang at makikita din natin na hindi pa dumating ang ibang mga servant ni Xiao Chen. Nang makita ni Zhao Jingshi ang bilang nakasama ni Xiao Chen, ay natatawa niyang sinabi kay Xiao Chen na dumating ka dito. Ngunit ilan lamang itong mga tao mo. Dagdag pa ni Taizing na iniisip ko pa naman na kung ilang tao ang dala niya na tutulong sa kanya. Ilang sandali pa ay bahagyang nena si Xiao Chen na sabi pa nga niya na bakit sobrang dami naman nito. Sinabi din ni Jiang Chuan na masyadong maraming tao, boss, kakayanin ba talaga natin? Subalit biglang naging seryoso na si Xiao Chen na sabi pa nga niya na pumatay hanggat dumating sila. Mayabang namang sinabi ni Zhao Jingshi na Xiao Chen, ito na ba ang iyong kabuoang mga tao? Sinagot naman agad siya ni Xiao Chen na huwag kang mag-alala, makikita mo ito agad-agad. Sa sinabi ni Xiao Chen ay bahagyang nagtaka si Zhao Jingshi dito na kung anong ibig sabihin ni Xiao Chen sa kanyang mga sinasabi. Ilang sandali pa ay makikitang may mga dumating na naman sa likod nila Xiao Chen. At makikita natin na ito ang landlord ng Chunfeng Tower. At nang makita ito ni Zhao Jingshi ay nagtataka siya na kung bakit nandito ang Chunfeng Tower. Agad naman na lumapit si landlord ng Chunfeng Tower na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na master, paumanhin dahil nahuli ako. Dagdag pa niya na ang Chunfeng Tower, at 10 martial schools ay nagsama-sama at dumating upang suportahan ang master. Sa kabilang banda naman ay makikitang bahagyang nena siya sa pagdating ng Chunfeng Tower na sabi pa nga niya na hindi katakataka na walang takot sa iyo, tila nasa likod mo ang financial resources ng Chunfenglo. Subalit kahit na ito ay ang Chunfeng Tower na backup mo, ihambing sa amin ito ay isang patak sa balde, sa wakas ito ay walang iba kundi higit pang mga bangkay. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay sinabi niya na masyado kang nagsasalita ng maaga.
Ilang sandali pa ay may dumating na naman na isang hukbo sa likod ni Xiao Chen. At agad itong nagbigay-pugay sa harap ni Xiao Chen. At makikitang ito ang hukbo ni Crazy Boy na mga martial artist na matataas din ang cultivation. Agad naman na lumapit si Crazy Boy kay Xiao Chen at nagbigay ng galang sa kanyang brother. Sinabi naman ni Xiao Chen nang nakangiti na hindi na masama, tila sa panahong ito, nagawa mo ang isang mahusay na trabaho. Natuwa naman si Crazy Boy na sabi pa nga niya na yan ay naalala ko sa puso ko, na hiniling sa akin ni Big Brother na bumuo ng lakas ng martial arts. Dagdag pa niya na sa pagkakataong ito mayroong kabuuang libu-libong tao, na ang bawat isa ay isang makapangyarihang tao sa Realm Sky Level, at isa sa kanila ay Master sa Realm Emperor. Habang nag-uusap sina Xiao Chen at Crazy Boy ay dumating naman na si Xiao Yan dala ang kanyang hukbo na sabi pa nga niya na Master nandito na ako. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Nakilala naman ni Zhao Jingshi ang dumating na sabi pa nga niya na ito ang maharlikang pamilya ang ikatlong Young Master. Dagdag pa niya habang natatawa na lumalabas na napasuko mo din pala ang maharlikang pamilya. Hindi naman na pinansin ni Xiao Chen ang sinabi ni Zhao Jingshi bagkus ay sinabi niya na kumpleto na sila. Kaya naman agad niyang sinabi na oras na para magsimula, at pag-isahin ang Xinwu Realm. At agad niya na ding sinabi na Zhao Jingshi ang iyong oras ay tapos na. Handa ka na ba? Sa sinabi ni Xiao Chen ay agad na ipinag-utos ni Zhao Jingshi sa kanyang hukbo na patayin na si Xiao Chen. Agad din naman na nagsiliparan ng mga servant ni Xiao Chen kasama ang kanilang mga hukbo. Nang makalapit ng bahagya si Crazy Boy ay agad siyang naghanda ng kanyang gagawing atake. At nang matapos siya sa kanyang paghahanda ay agad niya itong pinakawalan at makikitang halos pareho ang porma nito kay Xiao Chen at sa lakas ng atake ay tumilapon ang mga hangal. Sa kabilang banda naman ay ginamit ni Lin Feng ang kanyang sibat at binalutan niya ito ng kanyang aura. At nang matapos din ito sa kanyang paghahanda ay pinakawalan niya na ang kanyang atake at dahil dito ay tumilapon din ang mga hangal habang ang iba naman ay hindi makalapit sa kanya. Punta naman tayo kay Xiao Chen na makikitang inatake siya ng barya. Naagad niya naman itong sinalubong gamit lang ang kanyang lakas. Napansin naman ni Xiao Chen na pinalilibutan siya ng mga masters at mukhang pinagplanuhan ito ng mga hangal. Agad naman na naghanda si Zhao Jingshi ng kanyang gagawing atake. At lumabas ang malaking kamay na nakaturo at kung tawagin niya sa kanyang atake ay Heaven's One Finger. Agad din na naghagi si Jinbo ng kanyang mga barya. At nang makita ito ni Xiao Chen ay bahagya siyang namangha dito. Dagdag pa niya na ito ang Golden Seal Technique. Talaga namang mayaman ang isang ito at ang kanyang kagustuhan sa sarili. Naghanda naman din si Taizing at nilabas niya ang kanyang seal technique at makikitang hindi din ito basta-basta. At naglabas din ito ng kanyang armas na kung tawagin niya ay Red Blood Knife. Na mabilis din niyang nilunsad ang kanyang atake na may daladalang nakakakilabot na aura. Kaya naman sumambulat sa harap ni Xiao Chen ang tatlong atake na may daladalang kapanindig balahibong aura. Nasabi na lang ni Xiao Chen habang pinagmamasdan ang atake na gusto ko ang kapangyarihang ito. Nang makita naman ito ni Black ay agad siyang tumalon upang tumulong na dahil naramdaman niya ang tatlong atake na may daladalang matinding aura. At agad siyang nag-transform sa kanyang orihinal na anyo at hinigup niya ang tatlong atake nang walang kahirap-hirap. Nasabi pa nga ni Black nang matapos niyang higupan ang atake ay napakasarap naman ng merienda ko. Nasabi na lang din ni Xiao Chen na mahusay ka talaga Black, hindi na masama ang ginawa mo. Sa kabilang banda naman ay hindi makapaniwala ang dalawang master sa ginawa ni Black at malaking tanong sa kanila na kung anong klaseng hayop ito. Sa galit nga ni Zhao Jingshi ay agad niyang ipinag-utos na pigilan ang hayop, hanggang matapos nilang mapatay si Xiao Chen. Agad naman na sumugod ang mga disciples sa sinabi ni Zhao Jingshi. Kaya naman agad silang nagsitalunan upang pigilan si Black at naghanda sila ng kani-kanilang mga atake. At nang matapos ang kanilang paghahanda ay agad nilang pinakawalan ito subalit madali lang na napawalang bisa ito ni Black at sa isang was-iwas lamang ni Black ng kanyang buntot, ay naging wala na itong silbi. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout.
Kaya naman shoutout kay Seloso Gaming, user UE, Jerzen Omadlaw from Bohol. Gilbert Vallejo from Silang Cavite, Choi Santiago from Hermosa Almacen Bataan, Mikey Gaming, at hanggang dito na lang muna mga bida. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.